Taong 1982, katangian, Masbate. Noong mga panahong ito, nasa edad 18 anyos pa lamang si Sancho. Dalawa lang silang magkapatid at parehas silang nagtatrabaho sa minahan ng karbon. Bisor na siya noon, kaya naman marami siyang tauhang nauutusan habang yung kapatid niya, isang tipikal lang na manggagawa. Dahil sa dami ng kanyang trabaho, bibihira na lang sila magkita sa loob ng kumpanya. Minsan, may mga pagkakataong pumapasok siya ng 3:00 ng hapon at lalabas siya ng 11:00 na ng gabi. Wala namang problema sa ganoong mga oras. Ang kaso lang merong isang bagay na paulit-ulit na gumagambala sa kanya. Matagal na rin niya itong iniiwasan, pero sa ngalan ng trabaho, alam niyang masyado itong imposible. Kung sa lugar lang na pinagmiminahan nila, wala talaga siya raong masasabi. Pero sa oras na maglakad na siya pabalik ng baryo, dito na nagsisimulang mangyari ang mga kaganapang hindi niya maipaliwanag. Ayon sa kanya, nagsimula ito sa simpleng paninindig lang ng kanyang balahibo tuwing napapadaan siya sa malaking puno ng akasya. Paunti-unti at sa paglipas ng mga araw, dito na siya nagkaroon ng mga pangitain na may kaugnayan sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng mga tao. Anya, noong beses itong mangyari, halos mabaliw-baliw talaga siya, gawa ng di niya kayang paniwalaan ang kanyang mga nasisilayan. Ikaw ba naman, makakita ng mga taong naglalakad sa mga tangkay ng kawayan, tapos sabayan mo pa ito ng mga bolang apoy na gabi-gabing nagpapagala-gala sa mga kakahuyan? Ang hindi niya lang noon maisip, bakit parang palagi itong natataon sa kanyang pag-uwi? Dahil sa ganoong pangyayari, nagdesisyon na itong si Sancho na magpatingin sa albularyo. Kahit hindi siya kumbinsido sa ganoong uri ng panggagamot, wala siyang magagawa dahil unang-una, alam niyang hindi siya papaniwalaan ng mga doktor sa kung anumang mga sasabihin niya. Kaya bago siya gumawa ng hakbang, sinisiguro muna niyang papabor ito sa kanya at hindi siya mapapahiya. Siyempre, may pangalan siyang pinoprotektahan, kaya naman iniiwasan niyang magpadalos-dalos sa kanyang mga pasya. Sa loob ng ilang araw na paghahanap, marami siyang tauhan na napagtanungan. Kung kani-kanino na rin siya nito itinuro, pero lahat yon ay pawang walang naibigay na magandang sagot sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti na siyang nawawalan ng pag-asa hanggang sa dito na niya nakausap ang kapatid niya. Nataon kasi noong wala silang pasok, kaya naman nagdesisyon silang magsaya. Sa kasagsagan ng kanilang pag-iinuman, nabanggit niya rito ang tungkol sa kanyang problema. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong sumagot sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala, kuya. May kakilala akong lehitimong manggagamot. Sigurado akong matutulungan ka nun. Ano, kailan mo balak bumisita para maabisuhan ko ang anak niya?" Pagkasambit naman ito ng mga kataga, bigla naman siyang napatahimik. Halos hindi niya mawari noon kung gaano siya kasaya buhat sa mga bagay na nalaman niya. Hindi naglaon nang mapansin niyang wala na itong sasabihin ukol sa albularyong kilala nito. Agad naman niya yung inabisuhan na dadalaw siya rito kinabukasan. Dagdag pa niya na liliban muna siya sa trabaho para matapos na ang kanyang problema. "Ikaw na lang magdala bukas ng sulat para sa aking pagliban. Sabihan mo ang kapwa ko, Bisor, na siya na muna ang bahala sa lahat ng operasyon. Huwag din siya kamong mag-alala dahil yung mga trabaho ko, malapit ko nang matapos." Wika niya sa kapatid niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang tumuloy sa kanyang silid para paghandaan ang lakad niya kinabukasan. Mahalaga para sa kanya ang mga gagawin niya. Kaya anuman ang mangyari, hinding-hindi siya papayag na may pipigil o tututol dito. Kinabukasan maaga pang tumungo sa sentro itong si Sancho. Nalaman niya kasing maaga pang umalis ang albularyong pupuntahan nila, buhat sa marami pa itong pinagkakaabalahan sa bukid.
Sa halip na maghintay, sinubukan niyang unahan ito upang mas makabalik siya ng mas maaga. Pagdating naman niya sa lugar kung saan nila kikitain ng kaibigan ng kapatid niya, nataon naman wala pa raong tao. Medyo nakapagtataka yon dahil kung hindi siya nagkakamali, araw noon ang saod. Teka lang, di ba araw ng saod ngayon? Bakit wala pa ring mga tindera rito? Lumipat na ba sila? Hindi kuya, nalaman kasi ng mga tindero dito na may kikitain ng anak ng albularyo. Habang hindi pa kayo nagkakausap, hindi mo na yun magtitinda. Basta, kapag may dumating ditong lalaking kaedad ko, huwag kang magdadalawang isip na lumapit dahil yun ang taong hinihintay mo. O paano? Mauna na ako sa'yo ha? Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, hindi na ito nagdalawang isip na umalis. Pagkaraan pa ng ilang minuto, naiwan siya sa labas ng bahay, mahinahong nag-iisip ukol sa kanyang mga gagawin. Sa sandaling ito ay kanya nang masilayan. Siyempre yun ang una nilang pagkikita, kaya kahit nakakatanda siya sa kapatid niya, hindi niya pa rin maiwasang mahiya. Hindi nagtagal, nang medyo tumaas na ang araw, may nakita siyang isang binatilyong naghintay, ilang metro ang layo sa kanya. Inosente ang muka, tapos parang may pakay itong iba. Noong una, medyo nag-aalinlangan talaga siyang lumapit, ngunit sa katagalan ng kanyang paghihintay, napilitan na rin siyang magbakasakali. Walang sabi-sabi, agad siyang lumapit kasabay ng mahinahon niyang pag-uwika rito ng, magandang umaga. Matanong lang, ikaw ba ang kaibigan ng kapatid kong si Gudo? Sa tagal ko kasing naghintay dito, parang ikaw lang ang taong naligaw. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung napangiti habang masayang sumasagot sa kanya. Oo, ako nga yun. Ano ho Manoy Sancho? Tuloy na ho tayo? Kanina pa kayong hinihintay ni Itay. Sa mga ganitong araw kasi, marami talaga siyang ginagawa. Pero dahil sa pagpupumilit ko, kaya naman naisingit niya kayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman silang naglakad. Sa puntong yon, dito niya na unti-unting napapansin ang grupo ng mga tinderong isa-isa nang nagsisikumpulan sa lugar na nilisan nilang dalawa. Ilang metro pa ang lumipas, tuluyan na rin silang nakalayo ng baryo hanggang sa mapasok na nila ang parte ng lugar kung saan madalang na lamang ang mga pamamahay na nakatayo. Kung hindi nagkakamali si Sancho Pinuno, nasa kaduluduluhan na ng baryo ang lugar na yon. Dagdag pa niya na, kabilang ito sa mga lugar na iniiwasan niya sa kadahilan ng napakainit ng mga katulad niya sa hanay ng mga rebelde. Labis kasi silang kinagagalitan ng mga ito, buhat sa ginagawa nilang pagsira sa kalikasan. Nang mapansin naman yon ng anak ng albularyo, agad naman siya nitong inabisuhan na huwag gaanong mag-alala. Dagdag pa nito na, malapit na sila sa bahay nila, kaya hindi na niya kailangan pang mag-isip ng kung ano-ano. Nang marinig naman ito ni Sancho, kahit papaano kumalma siya. Nakakapanlumo man ang sinabi nito, hindi niya na sinubukan pang kumontra. Ilang minuto pa ang lumipas, kagaya ng sinabi nito. Narating na nga nila ang kubo sa paanan ng bundok na hitik sa kakahuyan. Medyo liblib ito sa malayo kung titingnan. Subalit habang dahan-dahan sila roong lumalapit, napapansin niyang maayos naman pala ang paligid. Kompleto rin sa lahat ng kailangan ng bahay na yon. Kaya yung mga anak nito, hindi na gaanong nahihirapan sa mga gawaing bahay. Pagpasok naman nila sa loob, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na abala sa pagrorolyo ng tabako. Sa unang tingin niya rito, medyo hindi niya maiwasang mag-alangan, gawa ng kakaiba ang itsura nito. Isipin ninyo, mataba itong babae, tapos maitim ang kulay ng kutis at parang may sakit ang hugis ng kanyang muka. Garugal din yon kung magsalita at napakarami nitong nunal sa halos kabuuan ng kanyang muka.
Pagsilay naman ito sa kanya, hindi niya maiwasang mapayuko habang pinag-iisipan ng mga bagay na kanyang sasabihin. Inakala niya kasing siyang mauunang magsalita, kaya naman maigi niyang pinag-isipan ang mga bagay na una niyang sasabihin. Maya-maya pa, nang akmang magwiwika na siya, bigla siyang napatahimik nang marinig niyang magsalita ang matanda. Huwag kang matakot at mahiya, Sancho. Matagal na tayong magkakilala at alam kong alam mo yan. Hindi man tayo nagkakausap, ngunit may punto sa buhay mo na nakita at nakatitigan mo na ako. Yun nga lang, hindi mo ito gaanong matandaan dahil sa dami ng iyong trabaho. Kabilang ako sa mga taong nagpoprotesta sa kumpanya. Tutol na tutol ako sa pagsira niyo sa kalikasan. Pero yung mga daing namin, wala kaming magagawa. Bayad ang gobyerno, lalong-lalo na ang mga otoridad na nagpapatupad nito. Kawawang mamamayan, wala man lang nagawa para sa inang bayan. Ngunit sa kabila ng ganoong sigalot na namamagitan sa kanila, inabisuhan siya nitong wala siyang dapat na ipag-alala sapagkat tungkulin ng mga albularyo ang tumulong sa mga taong nangangailangan. Dagdag pa nito na kahit marami siyang dahilan para hindi ito tulungan, hinding-hindi niya ito gagawin dahil labag ito sa kalooban ng Panginoon niyang nagpapahiram ng kapangyarihan sa kanya. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, dahan-dahan naman itong lumapit mula ulo hanggang paa. Maigi siya nitong tinitigan hanggang sa unti-unti na nitong nilapat ang palad nito sa kanyang noo. Pagramdam niya sa init ng balat ng matanda, napapikit lang naman siya habang naghihintay sa mga ipapagawa nito sa kanya. Subalit, kahit dumana ang ilang minuto, nanatili pa rin itong tahimik. Wala itong ibang ginagawa kundi ang magdasal ng magdasal hanggang sa matapos na nito ang kabuuan ng kanyang engkantasyon. Sa paglayo naman ng kamay nito sa kanya, doon na nagsimulang magsalita ang matanda ukol sa kung ano ang nangyayari sa katawan niya. Ayon dito, na ang pagsilay niya sa mga ganoong uri ng nilalang ay masama ang kahulugan. Kailan may hindi ito magiging mabuti sa kanya, kaya hanggat maaga pa, mas mainam na gumawa na siya ng paraan kung papaano niya ito matatakasan. Dagdag pa nito na, nahahanay sa lahi ng mga gabunang aswang ang nambibiktima sa kanya at base sa nakita nito sa kanyang katawan, ilang araw na nitong naihanda ang mga huling hakbang upang magparamdam na sa kanya. Huwag mong gawing katatawanan ito, Sancho, sapagkat ang nangyayari sa iyo ngayon ay isang seryosong kaganapang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Pakinggan mo ang mga sasabihin ko. Ngayon pa lang hanggat meron ka pang sapat na oras, bumitaw ka na sa iyong posisyon. Magpakalayo-layo ka kung gusto mong tumagal pa ang buhay mo. Ngunit kung hindi mo ito gagawin, maaaring ang susunod nating pagkikita ay nasa kabaong ka na. Wika ng matanda sa kanya. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, hindi siya nagdalawang isip na magtanong ukol sa mga bagay na maaari niyang gawin. Naniniwala kasi siyang hindi sa lahat ng oras, meron lang siyang iisang paraan na pwede niyang pagpilian. Mariin din itong inilahad, marami siyang kaibigang tutulong sa kanya kung nais niya talagang sumunod sa payo nito. Nabanggit din ng matanda na kung trabaho lang ang pag-uusapan, di hamak na mas marami pa siyang makukuhang oportunidad sa iba't ibang lugar. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo para sumagot. Pasensya na ho kayo, Manay, pero hindi ko kayang gawin yung mga pinapagawa ninyo. Hindi niyo ho alam ang mga pinagdaanan ko para makuha ang posisyong ito. Posisyon? Mamili ka. Alin sa dalawa ang tatanggapin mo? Buhay mo
o yung sinasabi mong yan? Ikaw na ang bahalang magpasya. Alam ko namang nauunawaan mo ang ibig kong sabihin, hindi ba? Ano man ang mangyari sa iyo, Sancho, siguraduhin mo lang na labas kami dyan. Paninindak na wika ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagpatinag. Niisip niya kasi na nakasalalay sa kanyang mga sasabihin ang hinaharap ng kanyang mga anak, kaya hindi na lang siya basta sumang-ayon sa kung ano ang ibig nitong ipagawa. Dahil sa kanyang mga naging pagtutol, napansin niyang parang hindi siya pinipigilan ng matanda. Kalmado na ulit yung nakikipag-usap sa kanya, animoy hindi man lang ito naapektuhan sa kanyang mga naging pasya. Hindi naglaon, nang wala na silang mapag-usapan, dito na nag-abot ng mga payo ang albularyo ukol sa problemang kanyang kinakaharap. Ilang araw din siyang nagpabalik-balik sa bahay nito para sana baguhin ang kanyang tadhana. Ngunit ang naging problema, naging imposible sa kanya ang lahat ng mga naging desisyon ng matanda. Napakahirap tanggapin ang kagustuhan nitong paalisin siya sa posisyon, kaya naman marami siyang naging pagsasaalang-alang. Naisip niya na kung susunod siya sa sasabihin nito, gugutumin nito ang mga taong nakadepende sa kanya. Ayaw naman niyang mangyari ang ganoong bagay, kaya kahit mapanganib nagpakatatag siya. Sa pagsapit ng huling araw ng kanyang pagbisita, dito niya na inilahad ang matindi niyang pagtutol ukol sa mga inihabili nito sa kanya. Nang marinig naman niyo ng albularyo, napabuntong hininga lang naman ito, kasabay ng pabulong nitong wika ng, "Mga tao nga naman, mas prioridad ang pera kaysa sa katahimikan. Bahala ka sa pasya mo. Unang-una, buhay mo naman yan. Ikaw ang masusunod, kaya malaya kang gawin ang lahat. Ang maipapayo ko lang, na sa sandaling may mangyari sa iyo, huwag mong ibunton sa akin ang sisi. Tandaan mo, pinayuhan na kita, ngunit hindi ka nakinig." Pasensya na ho kayo, pero diretso ho ang plano ko. Ngayon, ang gusto ko lang sanang mangyari bigyan niyo ho ako ng konting bagay na pwede niyong maitulong sa akin. Tatanawin ko ho yung malaking tulong at kailan may hinding-hindi ko ito makakalimutan. Sagot naman niya. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung tumayo, kumuha sa altar ng isang itim na tela, tapos bumalik sa harapan niya. Binuksan ito ng matanda sa kanyang harapan upang maipakita kung ano ang nilalaman nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dito niya na nasilayan ang isang pangil na nakadugtong sa peraso ng kahoy na bilugan. Sa gitna ng kahoy, mayroong mga simbolong iniukit bago ito inilubog sa malapot na dagta ng puno na animoy nagsisilbi nitong pampakintab. Meron din itong tali na gawa sa lubid na abaka, subalit hindi yun isang uri ng kwintas dahil ang bagay na yun pinuno ay isang uri ng habak na nagtataglay ng karunungan ng Sancti Karma. Makapangyarihan ang mga katagang nakabalot dito, pero hindi yun basta-bastang napapagana. Kinakailangan may talino ang nagtatangan bago siya nito mailigtas mula sa kapahamakan. Ayon sa albularyo, ayaw niyang ihabilin pansamantala kay Sancho ang aral ng Sancti Karma, pero wala siyang magagawa dahil sa ito lang ang pangontra laban sa nilalang na nagbabanta sa buhay niya. Pagtatapat pa nito na, mula sa araw na yon, hindi na magiging madali ang kanyang trabaho sa kumpanya ng karbon sapagkat ang mga nilalang na makakaramdam ng kanyang presensya ay manggigiit sa kanya. Hindi ito mangingilag, bagkus magkukumpulan ito upang subukin siya. Wala naman itong magagawa sa kanya. Ang kaso lang kapag ang takot na ang umiral, may posibilidad na mapatay siya ng kanyang mga kilos. Yun ang iniingatan niya, kaya bago siya magdesisyon, mas mainam na isipin muna niya ito ng mabuti. Dagdag pa ng albularyo,
Hindi sa mga engkanto o mga elemento ang proteksyon ng habak ng Sanctikarma. Kaya lang naman niya ito ipinahiram kay Sancho dahil sa isang matandang gabunan na nakatira malapit sa kumpanya ng karbon. Napagtanto kasi nitong isa siya sa mga pinagmamasdan nito, kaya naman hindi nito maipagkakaila na bilang na lamang ang mga araw ng buhay niya. Sa sandali ring hindi siya magkaroon ng kahit na anong karga, may posibilidad na maglaho na lamang siya na parang bula. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad naman siyang napatanong. Sa tinagal-tagal na kasi niya sa paggawa ng karbon, hindi niya sukat maisip kung sino pa ang taong naninirahan sa malapit. Mariin din niyang inilahad na palayas na nila ang mga tao roon, kaya kung iisipin wala na roong nakatira. Ngunit nang marinig naman ito ng matanda, bigla naman niyang ngumisi at humalakhak kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Bakit? Sigurado ka pa talagang wala na roong nakatira? Alam mo, Sancho, may mga bagay na nakikita at hindi nakikita ng mga mata mo. Huwag kang pakasisiguro sa mga nakikita ng iyong mga mata. Dahil ako na mismo ang nagsasabi sa iyo, mapanlin lang ang ating mga paningin. Sa ngayon, hindi ka pa maniniwala sa akin. Pero sa katagalan, mauunawaan mo rin ang mga bagay na aking sinasabi. O bueno, tapos na ang ating pag-uusap. Makakauwi ka na. Hindi sa pagiging bastos, pero marami pa akong kailangang gawin ngayon, Sancho. Gustuhin man kitang manatili rito, hindi na yun po pwede. Pagkasambit naman ito ng albularyo, agad itong tumayo at tumalikod. Nagpatuloy na rin ito sa paglalakad hanggang sa makalabas na ito ng bahay. Huli na nang malaman niya na kapag gano'n na ang ugaling ipinakita ng matanda, nangangahulugan lang nito na naiirita na ito sa mga paniniwala niya. Gayunpaman ayon sa anak nito, wala siyang dapat na ipag-alala dahil hindi naman yun matiising tao. Dumaan pa ang mga araw, tigil na muna ang pagbisita niya sa matanda. Nataon din kasi noong maraming trabaho sa kumpanya, kaya gabi-gabi na siyang inuumaga sa pag-uwi. Wala naman yung problema sa kanya, gawa ng marami silang magkakasabay pababa ng baryo. Akala niya, ganun lang kadali na makaiwas sa peligro, pero nagkamali siya. Pagsapit ng gabi ng Martes, nanatiling madaling araw pa rin ang uwian nila. Siyempre, kasakasama niya noon ang kanyang mga katrabaho, kaya hindi na siya gaanong nag-aalala. Ang kaso lang, di kalayuan sa pinagtatrabahuhan nila, may nakita silang isang malaking bahay na nagtatago sa malawak na kakahuyan. Maliwanag ang paligid ng tahanan, kaya agad nilang nakita ang mga dalagang nakaupo roon na halos wala ng saplot sa katawan. Isa-isa itong nakatitig sa kanila, animoy ng hahalina. Bilang mga lalaki, di na rin nila nakayanan pang matanggihan ng mga tuksong nasa harap lang nila. Sa sobrang pananabik ng lahat, hindi na sila nag-isip kung totoo nga ba talaga ang mga bagay na kanilang nakikita. Sa paglapit naman nila sa bahay na yon, dito na sila unti-unting nilapitan ng mga dalaga. Pinaupo sila nito sa magkatabing upuan na may mga mesang bilugan sa harapan. Yung parang sa bahay aliwan, ganun na ganun umano doon ang pwestuhan. Kaya yung mga utak nila nakatuon na lang sa iisang bagay at ito ay ang makapaggamit ng mga dalaga. Kalahating oras pa ang lumipas, inuman sila ng inuman ng mga alak na iniaabot sa kanila. Yung mga kasama niya, napakagagalante. Kahit nagtatrabaho lang ito sa ilalim ng kanyang pamamahala. Habang pinagmamasdan naman niya ang mga ito, mariin niya itong pinaalalahanan na magtira ng lakas para makauwi. Dagdag pa niya na hindi siya gaanong iinom ng alak sa kadahilan ng marami siyang iniisip na trabaho kinabukasan.
Sa pagpapatuloy naman ng mga pangyayari, doon na nila nakita ang pagsidagsaan pa ng ilang mga tao. Halos akalain niya nga noong isang hiwalay na baryo ang napuntahan nila dahil sa dami ng mga ito. Dagdag pa niya na maging siya man aminadong nasisiyahan sa kanyang mga nakikita, pero parang hindi siya komportable. Yung habak niya kasi, kanina pang umiinit na halos mapaso na ang balat niya. Para hindi mapahiya, nilapatan niya ito ng panyo bago niya muling ibinalik sa kanyang bewang. Bagaman meron pang natitirang init, hindi niya na ito gaanong pinansin, gawa ng nakatuon ang kanyang atensyon sa dalagang kausap niya. Ang kaso lang, pagkaraan lang ng ilang minuto, meron siyang napansing kakaiba sa dalaga. Yung mga hawak nito, palaging nasa bewang niya na parabang meron itong kinukuha. Paulit-ulit niya itong hinawi para senyasanyo na itigil na sa paghawak doon. Pero hindi pa rin ito nagpapigil. Maya-maya pa, nang medyo maalibadbara na sa kanya ang dalaga, ngumiti ito at nagpaalam na kukuha lang ng karagdagang alak. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya. Pagsilay niyang nakalayo na ito, dito niya na ibinaling ang kanyang tingin sa mga kasamahan niyang kasalukuyan na noong nagsasaya. Matapos naman niya itong masilayan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang napakapangit na mga matatandang babaeng nakikipaglaro ng apoy sa mga ito. Butas na butas ang katawan ng mga nilalang na yon, animoy matagal na itong naibaon sa lupa. Mabilis ding nagbago ang lugar, kung saan sa halip na malawak na bakuran ang kanyang masilayan, mga nagkukumpulang bato ang bumungad sa kanya. Napakadilim din sa lugar na yon, pinuno, pero hindi niya malimut-limutan ang huling itsura ng kanyang mga katrabaho bago mabiktima ang mga ito. Hindi nagtagal, bigla naman siyang napabalikwas sa pagkakaupo nang may makita siyang isang matandang babae na lumabas ng bahay. Pagkapangang pamamaraan nito ng paglakad, tapos yung mga mata nito kasing kulay ng dugo ng tao. Nag-aangil din ng matanda habang walang patid itong naglalaway ng malapot na likido. Maya-maya pa, bigla naman yung umatungal sabay habol sa kanya. Sa sobrang takot naman noon ni Sancho, hindi na siya nakakilos sa kanyang kinaroroonan dahil sa pamamanhid ng kanyang mga paa. Sa puntong yun, parang tinanggap na talaga niya ang kanyang kamatayan, ngunit paglapit sa kanya ng nilalang, hindi siya nito kayang mahawakan. Kung ano-ano na rin ang ginawa nito, ngunit sadyang napakalakas ng aral na karga ng kanyang habak. Aral ng Sancti Karma. Nakakapanibago naman ang dala mo. Sinong nagbigay sa iyo niyan? Yung albularyo sa baryo? Huwag kang umasa sa karga na yan dahil hinding-hindi ka niyan maililigtas. Paulit-ulit itong sinambit ng matanda, subalit hindi siya nagpatinag. Katagalan, nang mapansin itong wala siyang naging pagdududa sa kanyang karga, kusa siya nitong iniwan. Yung mga kasama naman niya, dinala ng mga kasamahan nito hanggang sa maglaho na yon na parang bula. Ayon kay Sancho Pinuno, umaga na nang matagpuan siya ng mamumundok sa lugar na tulalang-tulala at halos hindi makausap. Dumurugo na rin noon ang kanyang mga mata, tenga, ilong at mga ngipin na parabang dinapuan siya ng kung anong sakit. Pero ayon sa albularyo, ang pinagdaanan niya ay parang rebuelta ng tanga niyang karga. Mas mainam na ring dumanas siya ng ganun kesa mamatay siya. Nang malaman naman niya ang tungkol dito, pilit niyang inilahad ang mga nakita niya. Nakipagtulungan din siya sa pamilya kung saan 4 na gabi at 3 araw itong naghanap sa labi ng mga nawawala. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila ito nakita pa. Kalaunan, nang mapagtanto nila na masyado nang imposible na mahanap ang mga kasamahan niya, dito na nila itinigil ang lahat ng kanilang mga ginagawa.
Nakipag-ugnay na rin sila sa kumpanya, subalit wala itong naitulong sa kanila. Ang rason ng mga nakakataas, mahalaga ang pangunguhan nila ng produkto, kaya hindi sila papayag na merong magpabagal dito. Ang ganun itong dahilan ng naging daan para sa kanya na sapilitang umalis. Hindi niya na inisip ang tungkol sa kanyang hinaharap, gawa ng ang pakiramdam niya parang nasasakal siya ng mga bagay na kanyang nasaksihan. Lumipas pa ang mga araw, wala siyang ibang ginawa kundi hanapin ang kanyang mga trabahador. Bagaman alam niyang imposible ito, kahit papaano, nagbabakasakali siya na buhay pa ang mga taong ito. At sa loob ng halos humigit 1 buwan, pabalik-balik niyang sinuyod ang mga kakahuyan at kabundukan upang sila'y mahanap. Pero wala talaga siyang nakita, maliban na lang sa madalas nilang pagkakasalubong nung matandang muntik nang pumatay sa kanya. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yun pakiramdam niya parang pinaglalaroan siya nito. Unti-unti kasi siya nitong pinapasunod hanggang sa marating na niya ang isang napakatarik na bundok na halos gawa ang kabuuan sa purong mga bato. Kung titingnan mula sa malayo, para itong tore na may malaking dambana sa pinakarurok. Sa gabi kakulay ng dugo ang liwanag na nagmumula rito, lalo na kapag tinatamaan ito ng liwanag ng buwan. Dagdag pa niya na, sa dinami-rami ng bagay na nakita niya, yon ang halos nagbigay ng bangungot sa kabuuang buhay niya. Kapag naabutan ka kasi ng dilim sa toring yon, makakarinig ka ng mga sigaw ng tao na para bang pinapahirapan. Nagmumula ito sa iba't ibang direksyon, subalit siguradong sigurado siya na galing ito sa loob ng tore. Kapag ka naman sumasapit ang hating gabi, may nakikita siya roong 2 nilalang na lumalapag. Hindi man niya ito gaanong natatanaw dahil sa sobrang taas nito, siguradong sigurado siya sa kanyang mga nakikita. Ayon pa sa kanya na, kapag umaga meron siyang nakikitang bumababang serpente na may tangang-tangang malaking sako na gawa sa dahon ng buri. Ang sakong yun pinapasok ng serpente sa malaking uka kung saan naroon ang hindi mabilang na mga bungo at kalansay ng tao. Literal na napakabaho sa lugar pero kapag nakatira ka sa baryo, hinding-hindi mo ito malalanghap. Matapos naman niya itong masilayan, ipinagbigay alam niya ito sa albularyo. Akala niya tutulungan siya nitong mapabagsak ang bagay na yan, ngunit nagkamali siya. Pagtatapat sa kanya ng matanda, hindi ito ganong kadali kagaya ng iniisip niya. Makapangyarihan ang nilalang na namamahala sa tore at bago pa man magsimula ang buhay ng tao sa sanlibutan, nakatayo na ito upang pamahalaan ng malalakas at sinaunang mga nilalang. Mariin din itong inilahad na yung matandang nilalang na nagbabantay dito ay siya rin ang gabunang tinutukoy nito. Mas mainam na huwag ka nang lumapit doon, Sancho. Maswerte ka lang dahil gumana ang Sancti Karma. Pero paano naman kung nataon ito sa mga panahong minalas ka? E di kagaya ka rin ng mga kasamahan mo. Magiging kwento ka na lang din sa mga mahal mo sa buhay. Huwag mong hayaang mangyari ito. Ayusin mo ang buhay mo hanggat meron kang pagkakataon. Ito ang pinakamagandang bagay na pwede mong gawin sa buhay mo. Dahil sa payo ng matanda, hindi na siya nagmatigas. Kasabay ng pagbalik niya sa habak ng Sancti Karma ay ang paglisan niya sa kanilang lugar na ilang henerasyon ang tinirahan ng kanilang pamilya. Nung mapadpad sila sa Maynila, muli siyang niyakap ng swerte sa negosyo. At kagaya ng natutunan niyang aral sa probinsya, palagi niyang pinipiling lumayo sa mga taong may masamang presensya. Hanggang sa kanyang pagtanong, paulit-ulit niyang inaalala ang kanyang mga karanasan noong nasilayan niya ang toring